Hello, good morning everyone. Today is a beautiful day, and I suppose most of you who are on days off will be traveling somewhere. And during your travels, please be safe on the road. Always remember that life is too short, and those who are going to Mount Ruapeho, drive safely when you are going up the mountain. Today, I think it's the first day again that I will be on the screen. It has been a very good road to recovery, and every day I'm feeling a lot better. And I would like to thank you all who had kept me in your thoughts. I'm very, very grateful. Ngayon, meron tayong mga kaunting bagay na dapat natin tatalakayin. Ang ating mga issues sa buhay, there is always a time for that. I had learned during my recovery that I cannot solve the problem for everyone. However, I could minimize it. I also would like to emphasize that because we are volunteers, we do not devote 24/7 solving problems for you, the community. So please, I'm asking your full understanding pag hindi kami makakasagot agad sa inyong mga tanong. Kung tungkol sa tanong na issue sa mga passporting, meron kaming information na sa Facebook page ng Good Heart New Zealand Philippines Foundation Charitable Trust, and it is a public page, you can access it. Kung maaari lang, mag-search doon. I-click mo lang yung sa nasa taas na search, and then i-search mo ang issue na gusto mong tanungin. Halimbawa, kung gusto mo ang Philippine Embassy passporting, i-click mo yan. Makikita mo ang information doon. So that will save you time from messaging us, hindi ho ba? Kung tungkol naman sa insurance, ganun din. Kung tungkol naman sa verification of contract, ganun din. At kung tungkol sa schedule of mobile consular services that includes verification of contract, ganun din. Basta mag-search lang kayo. Yung ikalawang issue natin ay yung mga pagtatanong tungkol sa visa. I have to tell you that Good Heart is not eligible to answer your immigration questions, even though we know the answers, because you are bound by the Immigration New Zealand laws na hindi kami pwede magkomento tungkol sa inyong mga visa problems. So, ang ginagawa natin, ida-direct kayo sa website ng Immigration New Zealand. Ang ikatlo, kung i-refer namin kayo sa isang immigration advisor or lawyer, that doesn't mean to say na it is free. You can probably ask about a 10-minute question. After that, hindi naman libre ang panahon nila. Hindi ho ba? Lahat sila ay they have to earn money, they pay for their immigration license. So, we are asking also your understanding on that issue. Tungkol naman sa mga legal issues, meron din tayo mga volunteer lawyers na pwedeng magbigay sa inyo ng legal advice. However, ganun din yon. Meron kayo mga 20-minute na free time. After that, you have to decide whether you will hire a legal advisor or a lawyer for your problems. Ngayon, tungkol sa ating iba pang mga issue sa inyong mga employers,
Kung you think you are not treated fairly, yes, we can sit down with you. Meron tayong mga trustees na maaaring maka-assist sa inyo. Kung mag-message kayo sa akin, huwag na lang sasabihin na hello po, good morning. Hindi doon mag-i-end. Maaari kayong for courtesy's sake, maaari kayong magsabi, hello po, good morning, may issue ho ako, ito ho ang problema ko, magsasalaysay na kayo. Ngayon, sa pagsasalaysay ninyo dyan, makikita namin kung ano ang kailangan ninyong tulong, hindi ho ba? At meron naman tayong mga manggagawa na basta-basta na lang magtawag. Para namang, do you think it's fair? You have to warn the person first that can I call? Kasi kahit ako sa Philippine Embassy at sa Department of Migrant Workers, I always ask permission, can I call? If they say yes, then I will call. If they won't say yes, then I will just message them the problem. So, sentido común at saka courtesy lang yan. At kung hihingi kayo ng mga referral, huwag naman basta-basta na lang kaagad. Ganun din yun ang proseso. It's just a courtesy na magtanong muna kayo. Ngayon, meron tayong mga issues na dapat natin haharapin sa ating employers, whether it is about your privileges. Meron tayong isang manggagawa na umalis sa kanyang employer dahil wala na nga trabaho. But ang kanyang, you call that, mga privilege niya like annual leave, parang pinawasan. So, meron tayong proseso dyan. Kung you think you are not being paid properly for your privileges, yes, you can message us and we can help you to direct you to the Employment Relation Agency, yung sinasabi natin ERA. Libre yan, hindi ninyo kailangan ng abogado. All you need to do is how to draft a letter. Ganon din sa migrant exploitation na complaint, libre din yan. You don't need to pay. Meron tayong mga lawyers na nag-charge ng $500 or $600. Ang ano na yan, ang privilege na yan is free. You don't need to pay. So sa ating mga manggagawa naman na nabigyan ng migrant exploitation visa, alalahanin natin, it's only valid for 6 months. It is an open work visa wherein you have the chance to earn money and you also have the chance to find an accredited employer. So another issue is that ano ang pagkakaiba ng cross-country worker at saka direct hire worker? Okay, uunahin natin ang direct hire. Ang direct hire worker, ang kahulugan noon, kinuha ka sa Philippines ng either agency or employer mo. Ang pribilehiyo mo dyan is that everything is free except your passport, of course. Ang inyong visa at saka inyong airfare, that will be paid for by the employer. Pero, ang mangyayari, yung kontrata ninyo ay ipapadala yan sa Department of Migrant Workers sa Wellington. Babasahin ho yan ni Labor Attaché at titingnan kung are you protected under the New Zealand and Philippine labor laws. Ngayon, ang ibig sabihin nun, pag pinirmahan ni Labor Attaché ang inyong kontrata, meaning nakita niya na kayo ay protected. Kung hindi kayo protected, sasabihin din sa inyo na hindi pwede ang kontratang ito. Ano ang major issue? Ang major issue dyan ay ang repatriation clause.
Ano ang ibig sabihin ng repatriation clause? Ang repatriation clause ay isang protection sa ating manggagawa na kung sakali man sila ay papauwiin, itong protection na ito ay ang gagasto sa kanila sa pagpauwi sa bansa na pinanggalingan nila. Therefore, kung hindi yan sasagutin ni employer, merong employer na ayaw sumagot. Lalong-lalo na mga government position. The government will never give you a repatriation clause. You are going to look after yourself. So, dyan yan papasok ang sinasabi nating insurance. Pag kukuha kayo ng insurance, bibigyan kayo ng policy. Titingnan naman ngayon ni Labor Attaché kung ang policy na yan ay angkop sa pangangailangan ninyo. Kung tama na siyang lahat, pipirmahan niya yan at ibabalik na sa inyo ang inyong mga kontrata. Pag pinirmahan na yan, ang inyong insurance ay nakakalagay na dyan. So, meron kayong sinasabing natin, OEC. Yan, kung bakit ganon. Kung kayo ay kumuha ng insurance for OEC, hindi ninyo po pwede yan na ika-cancel pag matanggap ninyo ang inyong OEC certificate. Bakit? Ang OEC certificate, kailangan yan ng lahat ng manggagawa. Ngayon, pag kinancel ninyo yan, dahil sabi nyo nakalabas na kayo, ang financial advisor ninyo ay magre-report sa Department of Migrant Workers at sasabihin nag-cancel kayo. Ngayon, wala kayong OEC. So, tandaan ha, iyang OEC na yang may validity yan. So, pupuntahan natin ngayon ang sinasabing cross-country. Ang cross-country, galing ka sa ibang bansa, hindi ka na umuwi sa Philippines, dumiretso ka na sa New Zealand. Wala kayong protection under the Philippine government laws kasi hindi nila alam nandito na kayo sa New Zealand. Kaya yan ang importante kung bakit na pagdating ninyo dito ay magpahiwatig na kayo sa Philippine Overseas Labor Office ng DMWH, Department of Migrant Workers Office, DMWO, na kayo ay nasa New Zealand na. Kayo hahanapan kayo ng kontrata para ma-register kayo na nandito kayo sa New Zealand. Kung may mangyari man ng mga migrant exploitation sa inyo, ay maaari na kayong makapunta sa office ni Labor Attaché. Ang inyong mga sitwasyon kapag cross-country, kung minsan dyan kayo nagsisimula na magiging exploited. So, sa susunod natin na issue ay tatalakayin natin kung ano ang mga bagay-bagay na inyong gagawin kung kayo ay na-exploit ng employer, ng recruitment, o kung sino mang tao. So, this is a long time for me na bigay sa inyo ng mga information. So, ang gagawin natin, may sunod na kabanata at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.